Ito, ka-coffee. Isa pa to, problematic din ito ngayon si Congressman Alvarez eh. Ito ang congressman na laging absent. Nawala sa Congress, di ba? Laging wala eh, bibihira, mabilang lang ata eh. Ang pagpasok nito ni Alvarez dyan sa Kongreso eh, dyan sa House of Representatives. Pero ito, tinaningan na ito ha. Binigyan na siya ng taning dito, sagutin mo ito or else. Eh mukhang ready na naman mawala sa pagka-congressman itong si ano eh, si Alvarez eh. Kasi wala na itong gana. Actually, wala ang tao dito eh. Yung mga taga Davao Oriental ba to? Representative ba ito ng Davao Oriental? O, Davao del Norte pala, sorry. Yung mga taga Davao del Norte, maghalal kayo ng bagong representative. Kasi kayo din po ang kawawa eh. Imagine na meron kayong congressman na binoto, hindi naman pumapasok. Eh, paano kayo i-represent yan? Kaya nga representative yan eh. Kakatawanin kayo, representative. I-represent kayo sa Kongreso. Yun yung purpose ng representative. Pinili nyo siya para katawanin kayo sa Kongreso. Ang problema, laging absent itong si Alvarez. At ang pagiging absent niya at yung ibang remarks niya na tinatawagan niya ang Armed Forces of the Philippines na mag-aklas sa leadership, mag-aklas kay PBBM, yan po yung ilan sa mga grounds kung bakit iniimbestigahan itong si Alvarez ng Ethics Committee. O yan, binigyan siya ng taning dito, nasa politico.com. Alvarez given 10 days to comment on ethics complaint. O yan, 10 araw ang binigay sa kanya. Diba, habang panahon na yan. Magbigay siya ng komento dito sa reklamo sa kanya. Dito sa Ethics Committee. O ano yung grounds niya? Pasinungalingan niya itong mga reklamo laban sa kanya dyan. Naku, mahirapan siyang pasinungalingan yan. May attendance check yan. Diba? Kada hearing, may roll call yan ng mga present. At nakamarka dyan ang absent. Eh, kung ang isang reklamo sa kanya, absenteeism, eh paano niya patutunayan yan? Ano yun? Laging nag-LBM. Mahirap-hirap yan. O medical certificate, gagamit ng medical certificate. Ganun ba yun? Eh paano niya paninindigan yan? Yung pagiging absent niya. Yung speech niya, na sinabi niya na ang AFP dapat peacefully umaklas. Recorded yan. May ebidensya yan. Paano niya pasisinungalingan yan? Anyway, tingnan natin kung paano gagawing cambio ni Alvarez dyan. Baka magpatulong kay Digong. Hindi ko alam kung paano siya matutulungan ni Digong dyan. Former speaker. Ito ang masaklap dyan eh. Dati kang House Speaker, oh, former speaker. Ikaw ang tinitingala noon just sa House of Representatives. Yung iba mong subordinates noon, mga subordinates mo noon, ngayon nandiyan pa. Biruin mo, yung mga subordinates mo noon, nag-iimbestiga na siya ngayon. Ano pang mukhang iaharap mo dyan? Di ba yung integrity mo? Dati kang speaker, oh, yet pal-absent. Ako, problematic. Former Speaker and incumbent Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez has given 10 days to respond to the complaint filed against him regarding his alleged failure to attend committee hearings and plenary sessions, as well as urging the military to withdraw their support from President Ferdinand Marcos Jr. O, yan naman yung mga main grounds dyan eh. O, paano niya papaliwanag yan? Ang pagiging absent niya sa mga committee hearings at maging sa plenary ha, plenary sessions, yung lahat-lahat sila, naging absent. Saan yung pinapasahod ng taong bayan? Sa House, sa Congress ka coffee, pumasok ka o hindi, buo yung sahod mo dyan. Di ba? O pinapasahod mo, laging absent. Ando sa rally. Sa rally present, sa lahat ng rally present, pero sa hearing absent. Ako, Bicol Party List Representative Raul Angelo Bungalon, a member of the House Committee on Ethics and Privileges, said a copy of the complaint and order was already sent to the office of Alvarez. So, yan. E, paano niya makukuha yan? Siguro, text na lang ng tao niya. The allegations are very serious. Exactly. The committee has given him 10 days from receipt of the order for him to answer the complaint filed by Tagum City Mayor Ray Uy, said Bungalon during Monday's press conference. So yan, 10 araw, medyo mahaba-haba yan. Sagutin niya na yan. Pero feeling ko, naghihintay na lang tanggalin yan eh. Wala na namang ginagawa eh. Para maging patas na. Yan ang serbisyo na gawin niya sa kanya mga constituents eh. Pinaka-serbisyo niya na yan. Pinaka-maitutulong niya na sa mga constituents yan. Diba? Huwag na siya tumakbo. Sana maglagay naman ng deserving para sa Davao del Norte. Diba, na representative, para well-represented naman sila dyan sa Congress. Bungalon said committee will schedule a meeting to discuss the matter after 10 days. So, kailan mag-start ang bilang? Kung kanina yan, sa 16, 10 days na sa 16, May 16.
During our initial consideration, we found that Uy complaint was sufficient both in form and in content as well. Sabi ni Bunganon. Nakitaan nila ng merit, kumbaga. Kumbaga sa kaso sa korte, nakitaan nila ng probable cause at nararapat itong investigahan. Dapat ganyan, Bato de la Rosa. Hindi mo muna ina-assess, wala munang initial consideration, walang assessment doon sa possible resource person, sa complaint, etc. At patulan mo agad, di ba? Basic ano yan eh. Basic tawag natin dyan. Staff work yan eh. Di ba? Complete staff work, ginawa sana ng tao mo yan, di ba? Kasi kahit naman kayo gumagawa niyan, gawin ng tao. Yung checking, check nyo yung credibility ng resource person dyan, ano yung background dyan, etc. Kasi baka masira ang Pilipinas dahil sa ginawa nun. I just want to clarify that this complaint started because a case was filed against him. So the Committee on Ethics has to act on the complaint filed, sabi ni Bungalon. Siyempre, ang argument nila dyan, naku, pinag-iinitan na naman si Alvarez. Yan na naman, panggigipit na naman yan. Yan ang argument nila dyan. O paano yung pagtatanggol yan, yung laging absent? Ginigipit na naman, ang hindi raw kaalyado ng gobyerno, hindi kaalyado ni PBBM, ginigipit. Yan na naman ang narrative nila dyan. Paano nyo ipagtanggol? Sige, tingnan natin kay Harry Roque kung ipagtanggol niya pa itong si Alvarez. Paano mo ipapaliwanag yung absences nito sa mga committee hearings? Yung absences niya sa mga plenary sessions. O sige, paano mo ipaliwanag? Tapos sasabihin ninyo, ginigipit. Ginigipit si Alvarez, sa tapang ni Alvarez, siya pa gigipitin. Ang kapal na mukha ni Alvarez, sumasahod pero di pumapasok. Kapal, sabi ni Jing Florento. Exactly, di ba unfair sa taong bayan yan? Sayang ang monthly income, Lourdes Barred. Kaya ayaw umalis dyan, ganun ba yun? Ma'am Jocelyn Herrera, thank you ma'am, pa-like, pa-share, and subscribe po, thank you. Victor Corpus, Senator Bato has an axe to grind. So, problematic talaga itong si Bato de la Rosa eh. Okay lang siguro na matanggal siya, siguro mas malaki sahod niya kay Digong, sabi ni Lovelyn Loretta. Actually, sa totoo lang, I don't think kailangan niya pa yung sahod niya sa pagiging congressman. Dahil mayaman yan eh, just sa Davao eh, napakarami negosyo ni Alvarez. Alam niyo yan, yung mga taga Davao, alam niyo kung ano yung mga negosyo niyan. Hindi niya na kailangan yung sahod sa kongreso. Ang mali dito, ang questionable dito, siyempre kasama din yung sahod, kasi hindi niya deserve yung sahod na yun, di ba? Tapos, hindi niya pinapasukan. Yung mga constituents niya, na supposedly, nire-represent niya dapat dyan sa Kongreso, wala ng boses. Hindi nare-represent. So sana, kung ikaw ay taga Davao del Norte, pili kayo ng bagong representative, ng bagong congressman. Kasi yung boses niyo, hindi na didinig. Kasi laging absent nga yung hinalal na representative. Sana matuto po kayo dyan. Diba? Kasi kayo din ang nagsasuffer dyan eh. Karalas Mika, ma'am, thank you sa iyong star sa Facebook ng Shopee. Happy viewing po sa inyo. Marcos Ilago, kay Michelle Dreyer, kay Ed Ignacio, kay Nante Hero Balais, shoutout po sa inyo, kay Ben Manog at kay Selgon. Nakikinig po sa atin siya sa Facebook. Happy viewing po sa inyo. Yan, Danel, shoutout sa iyo, Danel. Hello sa iyo, Danel, kumusta? Ang sarap ng tawag ni PBB. Tawag to? Tawa-tawa. Tawag o tawa? Parang tawa to ni PBBM. Teresita Bihasa, happy viewing po sa inyo. Ayan, ka-coffee. O siya, sige. Bilis ng oras. So, 48 minutes agad tayo. Ako yung magpapasalamat na sa mga ka-coffee na sumama sa akin ngayon. Thank you for tuning in, ka-coffee. Yan, bukas naman tayo ha. Magsama-sama ulit tayo bukas. Alas 10 po ng gabi ang ating live stream. Everyday naman ka-coffee ang ating live stream. Samahan niyo ako everyday, no? Alas 10 po ng gabi. Kung nasa Facebook po kayo, at di pa po kayo naka-follow, pasukin na lang po, paklik lang po ng follow or like sa Facebook. At kung nasa YouTube po kayo, ay paklik lang po ng subscribe. Alright, ako yung papaalam na sa inyo, ka-coffee. Bye-bye. Everyone, thank you for tuning in, ka-coffee. Bye-bye.